Praise God. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Tayo po'y magpasimula na. Tayo po'y umawit ng masiglang awitin. Palapak natin ang ating kamay, mga kapatid, habang inaawit. For the Lord is my tower. Bilang pagtanggap sa presensya ng ating Panginoon. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so
mga tagapanguna sa ating fellowship. Mula kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel pa, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto and Sister Susan Isabella. Mga missionary, mga regional leaders, sa kanilang mga conferences, crusades, pioneer rally, harvesters, homecoming, pag-pray natin ang pagtatagumpay. At ang ating pong iglesia dito sa Las Piñas, ang inyong lingkod, ganoon din ang aking pamilya, maging kay Pastor Jet, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, Sister Ruth Caba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinho, Pastor Nap, and Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Ruiz. Ang Hartness family, Sister Nita Esteban, Sister Imelda Amores, Brother Alex and Sister Christy Granadin, mga kapatid ng mga negosyante, at ganun din, prayer request para kay Brother Gian, Sister Semi Arsado, ganun din kay Jerry Corpus, at sama rin natin sa prayer ang mga kamanggagawa at mga kapatid nating may karamdaman. Pastor Rick Cordero sa kanyang meningitis, Gitolio Celis Sr. for recovery, Leo Hilot for recovery, at kay Sister Linda Caba sa kanyang breast cancer, Brother RJ Navarez, gallstone, Ella Corpus, complete hearing sa kanyang mata, at Ana de los Santos, meron siyang arthritis. Sa mga kapatiran abroad, mga kapatid, kay Ella Malinaw, J. Marie Rapsing, Jane Macaraig, Belgar Pilarte, Roxanne Esteban, at sa mga kapatirang nag-a-apply abroad. Kaya ngayong gabi, habang lumalapit si Brother Vincent, pangunahan tayo sa pasimulang panalangin, ating pagpapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus! Salamat, Panginoon, sa iyong gabi ng biyaya, sa kaligtasan, Panginoon, sa himala. Salamat, Panginoon, sa iyong gagawin at mga ginawa na sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Sovereign God, the Lord of Lords and the King of Kings, Panginoon, ikaw ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, Panginoon. Sama-sama kami nagpapakumbaba before you, O God. Ano man ang nakikita mo, Panginoon, nakahinaan, kakulangan at limitasyon sa amin, Panginoon. Sinusuko namin sa iyo, dakilang Diyos. Ikaw ang magbigay ng panibagong kalakasan, Panginoon, dahil walang imposible sa iyo, o aming Diyos, Ama. Lord, patuloy mong gamitin ang bawat pastor, bawat tagapangunan na iyong tinawag, Panginoon. Bigyan ng pagtatagumpay sa kanilang ministeryo. At higit sa lahat, maging channel of blessing, Panginoon, dadalog sa bawat worker at member ng iglesia, Panginoon. Patuloy mo rin katagpuin ang bawat pangailangan ng kanilang pamilya, Panginoon. Samahan mo rin ang plano ng iglesia, Panginoon. Umabot ng mga bayan at bansa, Panginoon, para sa iyong kaharian, Panginoon. Ganon din ang bawat supporter, Lord God. Patuloy mong palaguin ang kanilang resources, lalong-lalo na kanilang faithfulness at commitment, Lord God, sa pagsusulong na iyong gawain, Panginoon. Ngayong gabi, Lord God, nagpapasalamat kami, patuloy namin pinapaubaya ang kalusugan ng bawat isang may sakit, Panginoon. Anumang karamdaman, Panginoon. Lord, alam di kayang gawin ng tao, Lord God. Ikaw ang magbibigay ng kumpletong kagalingan from head to foot, Panginoon, dahil walang mahirap sa iyo, aming Diyos. Ganon din, Lord God, ang pag-iingat sa mga kapatid namin nasa ibang bansa. Ganon din ang mga mag-a-apply pa lamang, Lord God. Ikaw ang patuloy na maghayag, magbigay ng direksyon sa kanilang mga plano, Panginoon. I-reveal mo, Lord God, ang mabuting plano mo sa bawat isa, Panginoon. At ngayong gabi, Lord God, gamitin mo ang banal na salita, Panginoon. Puspusin ang mga ngaral ng iyong banal na spirito, Panginoon. Lalabas kami sa gusaling ito. Pinatagpo ang bawat pangangailangan, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong pagkilos, sa iyong ang purihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tanggapin natin ang bawat isa. I want to be there at the Lord. I want to be there at the Lord. To hear when my name shall be read. As one who believes on the Savior is not for my ransom of sin. I want to be there when He calls my name. A sinner will be by His stripes. A soul who is free from all sin and shame, and before the palace of God. I want to be there at the Lord. To hear when my name shall be read. As one who believes on the Savior is not for my ransom of shame. I want to be
worship. Sunday school ay 9 a.m. Tayo po'y magpapasimula at meron kayong assignment. At nasa chapter 37 ng Book of Genesis. Kaya mag-review na, no, mga kapatid. Kaya napakaganda pong pagtatalakayan kaganina. At itutuloy natin ito dahil kinapos tayo ng oras. At ang ating Sunday morning service ay 10 a.m. Sunday evening service ay 6:30 p.m. Wednesday evening service ay 6:30 p.m. At ang ating panalangin Lunes hanggang Sabado. At every Sunday 4 p.m. ay meron tayong evangelism, street preaching. Kaya nasa 2,000 yung mga flyers na ating pong pina-imprenta, mga kapatid. At pinastusan natin yan at bumili rin tayo ng panibagong gamit, no? Kasi nung bumayo tayo nung nakaraang pong linggo, naka-isang bagsak lang tayo at sabi ko nga kailangan i-upgrade na yung ating speaker. So bumili tayo ng gamit. Kaya kagahapon, once a month ay tutulong yung grupo ng Cavite. Yan ay every Jubilee night natin. So, inaagahan nila at 2 grupo tayo kagahapon at kaganina naman mga kapatid ay may paghayo. No? Kaya yun yung po yung ating ginagawa. So, napapanood po ito. At yan din po yung numero ng ating pong cellphone. Sa bawat isa, pag may humingi ng pera sa inyo, ginamit yung pangalan ko, hindi ako yun, ha? Mga kapatid, hindi ako yun kasi hindi ko ugali manghingi ng pera. So, uso ngayon yung scam. Mas maganda siguro, tumawag muna kayo, mga kapatid. Tumawag muna kayo. Ikumpara ninyo kung talagang ako yun. Okay, so July 10, Pastor's Meeting sa umaga at sa gabi naman ay Men's Discipleship Class. July 13 and 17, Prescott, Arizona Bible Conference. July 20 and 24, Tagum Davao Bible Conference. At July 25, mga kapatid, Sabado po ito, ang Crescent Church ay may schedule for revival. At tutulong tayo for evangelism. Hallelujah, praise God. Okay, so wala na po akong nakalimutan. Hallelujah. Yung sasakyan, ang plate number ay Richard Cabang, so pinapaalis. Okay. At taking lang, sabihin lang kagad, may patalastas tayo dito. Hallelujah. So, ganyan pinagpapala na tayo ng Panginoon. Kaya marami ng sasakyan sila. Amen. Okay na? Yung limousine. Amen. Wala na, praise God. Kasi may mga laman ng mga maleta o yun. Praise God, amen. At paalala lang sa mga blood donor sa Tuesday, mga kapatid, yung mga volunteer natin, so bayan na yan ulit ito, mga kapatid, tulungan natin ang ating kapatid, Sister Linda, sa karamdaman ng kanyang binabaka. So, dadaan siya sa chemotherapy, kaya kailangan ng dugo. Kaya yung mga sobra ang dugo dyan, umaabot ng 150 hanggang 180, huwag kayong maging maramot, magbigay naman kayo. No? Kain kayo ng pares. No? So, mga kapatid, magbigay kayo. At magsabi lang dahil magbibigay rin ako ng pamasahe sa mga blood donor at balot bawat isa. Para maka-recover. So, yung mga nag-donate na, yung mga nakaraan, mga kapatid, ititest naman kayo at sasabihin naman ng doktor kung okay na kayo. Kaya,
Yun yung maganda. 3 lang yung ating pumihihingi, pero ang tumugon ay 6. No? 6. Kaya, salamat sa Panginoon. Glory to God. So, yun ang may abag natin kay Sister Linda. No? Hindi lang panalangin, kundi tugo. Yan. No? Noong unang panahon, blood compact ang tawag doon. Kailangan tumigis ang dugo. Pero ngayon, pagsalin ng dugo. Kaya habang nabubuhay si Linda, ang dugo ninyo nananalaytay sa Kanya. Oh, praise God. Amen! Hallelujah. Okay, hindi nga papakaligo-ligo. Hamuli naman tayo ng pagbibigay ni Pastor Bong Romero. Papakan natin ang Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos. So, sa Diyos lamang kapurihan sa katang ito. At bago talaga ang lahat, no? So, bago tayo pupunta sa gawain, talagang itong pagbibigay ay dapat ito talaga kasali sa gawain. Hindi po ba? Sabi nga, huwag talaga itong makakalimutan. So, basahin po natin mga kapatid yung Hebreo 13 verse 16. Ayan. Sa English, sa Tagalog po. Sige. Ayan, ito po sabi dito, huwag kalimutan no, ang pagtulong sa iba sapagkat yan ang alay, mga kapatid, no? Sapagkat dapat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Amen po. Mga kapatid, ngayon sandali, bahagi ng pagbibigay, ito po yung isang mabuting bagay. Amen po ba? Amen. So, kung titingnan natin mga kapatid, sabi po ng sitas na ito, dito nalulugod ang ating Panginoon, no? Sa ating pagtulong o pagtutulungan. So, kung titingnan natin mga kapatid, kailangan ay huwag po natin itong kaligtaan o kakalimutan sa bawat gawain. At kung mapapansin natin dyan mga kapatid, yan po yung kinalulugdan ng Diyos na alay. No? Marami po tayong ministry sa loob ng iglesia, pero mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos, yung nagtutulungan. Amen po. So, ngayon mga kapatid, no, ang challenge sa ating church, ngayong sandali, ngayong gabi, no, sabi dito, hindi tayo nagbibigay para maging mayaman si Lord. Amen po ba? Kasi, baka inisip ng iba, bigay tayo ng bigay. Eh, ang Diyos mayaman eh. Hindi ganun mga kapatid. Nagbibigay po tayo, alam niyo kung bakit? Kasi tina-challenge po tayo ng Diyos. No? Sina-challenge tayo ng Diyos yung ating puso, inaalay ng Panginoon kung talaga bang may puso ka bang mapagbigay. No? Kasi nga sabi dito, ang Diyos daw po ay ganito. No? Si Lord ay nagbibigay kung mapagbigay mga kapatid. Kaya tayo ay kanyang tinuturuan na magkaroon ng pusong mapagbigay katulad ng puso ng ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid sa mga sandaling ito, hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki, kadiin ang ating ibinibigay o ating itinutulong. Narinig naman po natin yung pangangailangan ng ating iglesia. Amen po ba? Yung pag-abot ng mas marami pang kaluluwa. Kasi nga, maliit pa lang yung ibinibigay, pero kabahagi ka doon. So mga kapatid, malaking bagay po yun. No? Mayroon na po akong ikwentong illustration mga kapatid. Ito po ay salitang piso wifi. So dito kasi sa atin hindi uso eh, pero sa probinsya, usong-uso ito eh, yung pupunta ka ng pastor sa isang lugar na mayroong hulugan ng piso para magkaroon ka ng signal, magkaroon ka ng connection, internet. So doon mga kapatid, mayroong dalawang magkaibigan na nag-aaral sila modular. So wala silang load. So hindi po ma-save yung kanilang activity, yung kanilang mga project, no? Kasi nga module, so internet, isisend dapat sa online. So mga kapatid, yung isa niyang kaibigan mayroong piso. So napakaswerte nito. Sabi niya, mayroong dito piso. Binigay niya mga kapatid. So binigay niya ito, mga kapatid, na-save niya. At kung na-save niya mga kapatid, bumasa yung batang niya. Sa kanyang exam, sa kanyang mga Dahil sa piso. nung dahil sa piso. Kaya, doon ko rin naalala na yung katulad ng iglesia, no? Yung ating gawain sa ating congregation, mga kapatid.
na kung magbigay ka kahit maliit man yan, pero makikita natin mga kapatid no, na mayroon pa lang na abot, mayroon pa lang naliligtas kahit maraming nagagawa ang iyong binibigay. Kahit maliit na bagay mga kapatid. Katulad po ng isang balong babae no, na nagbigay siya ng 2 kusing. So mga kapatid, nakita ng Diyos yung kanyang pagbibigay at higit pa doon sa mas malaking magbigay. So ngayon mga kapatid, naliwala po ako na ang iyong pagbibigay, alam ko yung isang kusing yan ay 1,000 yan. Ibigay mo sa ating Panginoon. So mga kapatid, wala po imposible sa ating Panginoon. Maraming mararating ang ating ibibigay sa ating Panginoon. Amen po ba? So tayo po magbibigay sa ating Panginoon at tinatawagan ko po si Brother Alex po para sa ating pagbibigay. Ng Diyos, salamat po sa aming hantog na ito. Papalain nito, ibalik siksik-ligid at umaapaw. Kung talahin po sa pangalan ni Jesus. Amen. Awit tayo sa Panginoon. John chapter 9 verse 4 ay isang talata lang po ang ating pong babasagin at pag-aaralan. Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niyang nagsuko sa atin samantalang araw, dumarating ang gabi na wala ng taong makagagawa. Tayo po'y saglit na yumukot manalangin. Dakilang Diyos, buksan mo po ang aming spiritual na kamalayan, mangusap ka. Ang salita mo ay magbigay ng hamon at kalakasan sa aming pananampalataya. Salamat sa pagkakataong ito na kami tinipon mo sa magandang kalagayan at mainat namin binabalik ang pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong mangaral ngayong gabi sa paksang Before the Silence of Eternity. Sa bawat rescue operation, kasi madalas ang mga lindol, hindi lang sa atin, kundi maging sa ibang mga bansa, meron silang tinatawag na golden hour, na ang maikling panahon kung kailangan pinakamalaki ang pag-asang makaligtas ng buhay. Kasi kinakailangan ay masagip yung mga biktima at yung iba ay naghihingalo, may mga buhay pa na pwedeng sagipin. So kinakailangan nila na sila mag-double time, no? Kaya yung mga rescuer, maliban sa sila'y aral, no, madalas na sila po ay mayroong pagsasanay patungkol sa pagliligtas. Kaya ganito po sila. Yung maikling panahon kung kailangan pinakamalaki ang pag-asang makaligtas ng buhay. Kasi kapag lumipas daw yung oras na yun, unti-unting nawawala ang pag-asa. Darating ang katahimikan, wala nang sumisigaw ng saklolo, wala nang humihingi ng tulong. Ganito rin mga kapatid ang spiritual na buhay. Ngayon ay naririnig pa natin ang mga tao, maaring pamilya mo, kamag-anak, kaibigan, nakakausap ko pa. Maaring sila ay inaanyayahan mo. Maaring sila, mga kapatid, ay hindi paligtas. Maaring sila ay kailangan magsisi. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, darating ang silence of eternity. Kapag ang
isang tao ay pumasok na sa kawalang hanggan na walang Kristo, wala nang second chance. Wala nang ikalawang pagkakataon. Kaya ang tanong, ano ang ginagawa ng iglesia bago dumating ang katahimikan na ito? Sabi nga ni Stan, only one light will soon be past. Only what's done for Christ will last. No? Kaya ito yung ating pong pag-uusapan, mga kapatid, patungkol sa pagsagip ng mga kaluluwa. Papansin po ninyo, simula po nung nakaraang linggo, ang aking pangangaral ay patungkol sa mission, evangelism. Dito lang umiikot. Alam nyo bakit? Kailangan natin mag-double time na. Kaya yung isang binibigyan natin ng pansin na ministry sa church natin, ito yung paghayo. Kailangan makapakinig sila ng ibanghelyo ng ating Panginoon. Pero hindi yung ating mga mahal sa buhay. Kinakailangan bahaginan natin sila ng salita ng ating Panginoon. Sinong nakakaalam? Baka ito na. O yung huling gabi, o yung huling araw na nakausap mo siya at hindi mo na siya makakausap pa. No? Kaya bago mahuli ang lahat, bago ang panghihinayang, at higit sa lahat, magsusulit ka sa harap ng Diyos. No? Kung hindi mo sila binigyan ng babala buhat sa salita ng ating Panginoon. So, bibigyan ko lang kayo ng ilang dahilan. The reason kung bakit yung aking mga anak, pati yung aking mga apo, dinadala ko sa simbahan. Kasi ayaw kong, idagdag ko na rin, pati yung aking manugang. No? Lalo na yung mabait ko manugang ngayon. Yan. No? Ini-encourage namin na maglingkod sa Panginoon. Kasi ang salvation, individual yan. Hindi porket ako po ay pastor o ang magulang nila ay mga mananampalataya na, hindi namin pwede sabihin, sige, ipagsisimba na lang namin kayo. Magiging tapat na lang kami para sa inyo. Ay intindihan naman ng Diyos. Kung sakaling dumating siya o sakaling kunin ang buhay mo, ay intindihan ng Diyos yun. No? Kasi matapat naman kaming mga magulang, mga kapatid, hindi ganon. Ang salvation individual. Ako haharap sa Diyos. Ang aking asawa harap sa Diyos. Ang aking mga anak, ang aking apo haharap din sa Diyos. Kaya ito yung isa sa dapat nating maintindihan. Kaya kung bakit sila hinihimo ko na dumalo, hindi lang dumalo, dapat nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos. Kaya pag-usapan natin ang tatlong katotohanan. Una, John chapter 9 verse 4. Ang panahon ng pagliligtas ay may hangganan. Sabi rito, kinakailangan natin gawin ang mga ginawa o ang mga gawa ni Yaong nagsugo sa akin samantalang araw. No? Pag-araw, di ba ito yung normal na paggawa? Dumarating ang gabi na wala na taong makagagawa. Paggabi, yun ay panahon ng pahinga. Kaya hindi ka na kinakailangan gumawa. Pero itong disenyong ito, minsan sinisira natin o sinisira ng ilan. Na yung gabi, ginagawang umaga, at yung umaga, ginagawang gabi. No? Huwag madalas, mga kapatid. Kasi dinisenyo talaga ng Diyos yan. Maliwanag na binanggit rito, samantalang araw, dapat doon ka gumagawa. At kapag gabi, dapat wala na raw gumagawa. Kaya doon sa mga masisipag, trabaho ka ng araw, trabaho ka pa ng gabi. Sana
na dumami lahi mo. Amen. Maliwanag yung sinabi ng banal na kasulatan. No? Pag tinanong mo, bakit hindi ka nakapag-church? Kasi overtime ako eh. Ngayon, sabi dito, sabi ng Panginoong Yesus, habang araw, may araw at mayroong gabi. May panahon ng pangangaral, may panahon ng pag-aani, may panahon ng sorbining, ngunit darating ang gabi. Ito yung wake-up call, mga kapatid. Mga Kristiyano, huwag natin ipagpaliban ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Huwag ipagpaliban. Kaya, mangungusap ako sa mga mananampalataya na i-involve ninyo ang inyong sarili sa evangelism. Kaya nga sabi ko doon kay Clay, ilagay mo roon sa announcement para makita ninyo na meron tayong mga kapatid obligasyon, no? Na iniatas ng Diyos sa atin, ito ay ang pumayo. Kaya dapat kasama ka namin. So maraming iglesia ang abala ngayon sa pagpapatakbo ng programa. Ngunit kaunti ang lumalabas upang maghanap ng kaluluwa. Hindi pinapatawag ng Diyos ang iglesia upang maging komportable. Tinawag niya tayong maging tagapagligtas ng mensahe ng Ebanghelyo. Kaya ito yung katotohanan, mga kapatid. Kaya dapat sa ating profesyon, sa ating negosyo, sa ating trabaho, ano man ang ating ginagawa, dapat lagi nating isinasama ang evangelism. Kaya mga nakakadaog pa kong palad, mga kapatid, ang lagi kong sinasabi, ako ay pastor. Nung aktibo pa ako sa aking profesyon, paglalaro at pagtuturo ng tennis, ang pakilala ko pastor. Kasi inaantay ko na itong mga taong ito, magsabi ng kanilang problema at yun ang inaantay ko para maibahagi ang salita ng Diyos sa kanila. At hanggang ngayon, mga kapatid, pag meron akong nakakausap, katulad nito, meron akong binibilihan dito sa palengke, ang kanyang tinda ay manok at baboy. Kaya lagi akong nabili sa kanya. Ang pakilala ko sa kanya ay pastor. At nung nalaman niya na ako'y pastor, siya pala mga kapatid ay believer din. Pati yung mister niya, believer. At nung nalaman mga kapatid na ako ay pastor, dinagdagan ako sa aking bili-bili. O, tingnan ninyo, pag nagpapakilala ka na ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ba merong favor? No? Merong favor. Hindi ko naman hinihingi. At hindi ko ugaling manghingi. Pero tumatanggap ako kapag ibinibigay. No? Kaya, hindi tayo dapat magpasawalang kibo. No? Hindi dapat tayo tahimik lang. No? Doon sa mga grab driver natin, ilan dito? Habang nagmamaneho kayo, may mga pasyente kayo, panalangin ninyo, patanggap ninyo. No. Isama natin ang ministry. Kung hindi ka man nakakasama sa pamimigay ng tracts, hindi ka man nakakasama sa evangelism, mga kapatid, mag-share ka ng Word of God. Tsaka may mga tracts tayo dyan. Yung mga customer ninyo, bigyan nyo ng truck, sabihin nyo, ito yung ticket ko. Bigyan nyo. Naniniwala ko malulugod ang Diyos. Pangalawa, Romans 10:14 and 15. Ang katahimikan ng iglesia ay nagiging trahedya ng marami. Kaya kapag tahimik ang simbahan, marami ang napapahamak. No?
Tignan po ninyo kung ano sinasabi dito. How shall they hear without a preacher? Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makakikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinuko? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niya o mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. I-check ko yung mga paa nyo, ha? May kanyuhin. O yung iba, namamaga dahil yung ingrown, hindi pa naaalis. No? 5 buwan na, hindi ka pa ano tawag sa paa? Ha? Pedicure. Pag manicure, sa kamay. O kita nyo na, sinabi pa ninyo. Manicure. Eh, paayan. No? Bakit natin nililinisan? Bakit natin mga kapatid inaalagaan? Kasi ito yung madalas nating gamitin. No? Kaya ito ang tawag ng Diyos sa atin, maging abala tayo. Lakad rito, lakad doon. Huwag na kayo tumakbo. Yun yung katotohanan na ipinapakita. Hanggat may paa ka pa, yan ang tama. Hanggat ang paa mo'y malakas pa, gamitin mo sa pagmiministeryo. Yung iba hindi na makalakad, katulad ka kanina. Hindi pa nagsisimula ang gawain, may lumapit sa akin, umiiyak na pastor. Teka muna, bakit po? Yung ate ko hindi na makalakad. Bakit? Kasi may arthritis. Kasi nga naman, kung alin ang bawal, yun ang gustong-gusto pang kainin. Alam mo nang may rayuma ka. Ang taas ng uric acid mo. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, hindi ka na makalakad. Pastor, gusto niya sanang magsimba. Hindi ka na nga makalakad. Ay, ikaw na nakakalakad pa. Pumunta ka ng simbahan. Darating ang panahon, kapatid, nandun ka na lang sa tumba-tumba. Sa wheelchair. No? Kaya hanggat malakas ka pa, ito yung sinabi dito, gamitin sa pagbiministeryo. At ang totoo na ipinapakita rito, ay gandang pagmasdan. Yan. Anong pagkaganda ng mga paa ni Yaong nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya kapag ikaw raw ay nagmiministeryo, pinapalaganap mo ang ebanghelyo ng Panginoon, napakaganda raw ng paa na meron ka. No? Kaya nga sabi rito, kung tatahimik ang pulpito, tatahimik ang witness, kung walang lumalabas, walang makaririnig. Parang yung katatapos lang na lindol, si Venezuela, marami ang namatay. Pagkatapos ng isang malakas na lindol, may rescuer na nakapagsabi ng ganito, ang pinakamasakit na sandali ay kapag wala ka nang naririnig na tinig mula sa ilalim ng mga bubulong. Mga kapatid, darating ang araw na hindi na natin maririnig ang tinig ng taong tumanggi kay Kristo. Hindi dahil naligtas na siya, kundi dahil pumasok na siya sa kawalang hanggan. Kaya bago dumating ang katahimikan ng walang hanggan, dapat marinig nila
ang Ebanghelyo. Kaya umaga at gabi, lagi kong pinapanalangin ang aking ina, aking mga kapatid, aking mga pamangkin, bayaw, hipa. Lagi kong sinasama sa panalangin, Panginoon, galawin mo sila ng kaligtasan. Ang nanay ko is 76 years old na, pero dumagalo pa rin sa gawain ng Panginoon. Mga pamangkin ko, may mga ministry na, pero yung aking mga kapatid, halos karamihan sila, backslider. No? Si Sunny, siya pa lang yung kapatid ko na nawin ko. Pero sila, mga backslider yan, dating mga matatapat. Lalo na yung accountant, sumasama yung sa paghahayo, nagpapagamit ng buhay. Pero nung may mga posisyon na ay na-out of focus na sila at hindi na nakapadala. Ang point ko rito mga kapatid, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ginagamit mo kung na iligtas ang mga taong ito, huwag mo nang pabayaan ang aking mahal sa buhay. Hindi ko makakalimutan yun. Bago pumanaw yung aking ama, kasi hindi na siya makapagsalita. Yung kanyang baka nagkaroon po ng bukol dahil sa kakapanenggarilyo. Tsaka sa kaiinom. Tumigil lang siya nung may nararamdaman na siya. So nakita na may bukol dun sa kanyang baka. Hindi na siya makapagsalita. Ginagawa niya, sulat na lang, papabasa sa amin. Galing ako sa Baguio noon, revival. Tumawag siya sa akin Sabado. Sabi niya, sa pamamagitan ng kapatid ko, punta ka rito dahil pinapatawag ka ng tatay. So galing ako ng revival noon, kailangan ko magpahinga. Pero dahil tumawag sa akin yung aking ama, kailangan kong puntahan. So pagpunta ko, sinusulat niya yung mga bagay na kailangan niyang gawin. No? At gusto niyang iparating sa akin. Take note ha, sa 7 magkakapatid, ako po yung pinaka-black sheep. Ako ho ang lumalaban sa aking ama. Ganon ako kasama na anak. Ay nung nakakilala ko sa Panginoon, no? Salamat sa Diyos na wala yung galit ko sa aking ama. Nagpatawad ako. Ngayon, ang sabi niya sa akin, pumunta ka rito. Pumunta ako. Ang sabi ko sa kanya, tayo, papanalangin kita. Kaya sabi niya, pag-pray mo ako. Hindi katulad nung dati, ayaw niya. Sa totoo lang, siya yung number 1 kong taga-usig nung ako ay na-born again. Madalas pinapalayas ako. Pinapaalis ako. Kasi yung aking ama, mga kapatid, paglasing na yun, laging nagwawala. Sasaktan yung nanay ko. Kaya kami magkakapatid nagpupulasan ng takbo. Pero ako di ko maiwan yung nanay ko. Kinakailangan kong bantayan yung aking ina dahil sinasaktan niya. Nung ako nakakilala, alam niyo yung ginagawa ko nung pahihikain namin yun. Tapos meron akong tiyanin. Ang sasabihin nung, bunutan mo ko ng puting buhok para makatulog ako. Kaya habang binubunutan ko ng puting buhok, kinakas out ko yung masamang espiritu sa kanya. In Jesus' name, lumayas ka, espiritu ng bisyo. So pagkalipas ng ilang taon, mga kapatid, umepekto yung panalangin. Hindi na siya umiinom. Hindi na rin siya naninigarilyo. Kasi nga, may sakit na siya. Ay, sabi ko, tanggapin mo ang Panginoon. Sabi niya, tatanggapin
Pagkatapos namin magkausap, sabi ko, uwi na ako tayo dahil bukas ay linggo, kailangan ako ng simbahan. Sabi niya, wag. Dito ka lang. Dito ka lang matulog. Tapos sinabi ko sa kanya, hayaan niyo tayo. Sa linggo, sa Lunes, papupuntahin ko lahat ng mga kapatid mo dito, magkakainan tayo. So doon ako natulog. Umalis lang ako noon, dahil babalik ako doon sa Las Piñas. Ito nga, sa tramo. Dahil may gawain. No? Linggo ng gabi, alam niyo, pagdating ng madaling araw, nakatanggap ako ng tawag. Lunes ng madaling araw, 2:00. Bakit 2:00? Kasi hindi na siya makapagsalita. Gumawa siya ng orasan, ng relo. Na kapag 1:00 na, nilalagay niya sa 1. Kapag 2:00, nilalagay niya 2:00. Eh nalaman namin na namatay siya 2:00. Tumawag yung kuya, sabi niya, punta ka rito. Kasi si tatay wala na. Alam niyo, yung Lunes na yun, yung sabi ko na papupuntahin ko yung mga kapatid mo kasi mga malalayo yun. Ayun pala, yung talagang pupunta pala sila. Pero ang good news dito mga kapatid, na ipanalangin ko siya at napatanggap ko siya bago siya binawian ng buhay. Kaya naniniwala ako, siya ay ligtas. Nasa piling siya ng ating Panginoon. Okay, sa aking pagtatapos, ito yung third point. Bago dumating ang silence of eternity, kailangan marinig ang tinig ng iglesia. Ezekiel 33 verse 7 and 9. Sa gayon ikaw, anak ng tao, inilagay ko na bantay sa sambayanan ni Israel. Kaya't tingin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad, ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo'y sisiyasatin ko sa iyong kamay. Gayunmay, kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang himuwalay at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Meron tayong pananagutan. Kapag namatay daw yung tao ngayon na hindi nakapakinig ng salita ng Diyos, hindi narinig ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, sisingilin sa dugo mo kung bakit siya napahamak. At dun sa verse 9, kapag sinabihan mo raw yung masama at hindi humiwalay sa kanyang kasamaan, pag namatay siya, wala kang pananagutan. Kasi sinabihan mo na siya. Kaya, ang watchman ay hindi inilagay sa tore para lamang magmasid. Inilagay siya upang magbigay ng babala. Kaya sa mga workers, sa mga disciples, sa mga mananampalataya, ang ating pulpito ay hindi lamang lugar ng pangangaral. Ito ay warning station. Kapag mayroong babala, mga kapatid, dapat sinasabi na natin. Ang ating ministry ay hindi lamang para sa mga nasa loob ng simbahan. Ito ay para rin sa mga nasa labas na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kaya ang hamon ngayong gabi, kapag dumating si Kristo, itatanong niya sa atin, nasaan ang mga kaluluwang ipinagkatiwala ko sa iyo? Mga kapatid, bawat sermon, bawat imbitasyon ay paalala na may oras pa. Ngunit
darating ang araw na wala ng invitation, wala ng altar call, wala ng pagkakataong magsisi. Silence of eternity. Kaya habang may humihinga, habang may bukas na pinto, habang may pagkakataon, mangaral tayo, mag-akay tayo, magtanim ng iglesia, magligtas ng kaluluwa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sapagkat bago dumating ang katahimikan ng walang hanggan, dapat marinig ng buong mundo ang tinig ng iglesia. Sabi nga ni Stan, some wish to live within the sound of church or chapel bell. I want to run a rescue shop within a yard of hell. Kaya mayroong pagmamadali. Kaya bago tumahimik ang tinig ng isang kaluluwa na papasok sa kawalang hanggan, tiyakin natin narinig niya ang Ebanghelyo mula sa ating labi. Ang oras ay tumatakbo, ang misyon ay hindi pa tapos. Ang tanong, ano ang gagawin natin before the silence of eternity? Hallelujah. Kaya huwag mong pagwalang balikat lang ang paglilingkod. Huwag mong katamaran ang pagsimba. No? Huwag mong babaliwalain, mga kapatid, ang pagbibigay ng tracts, ang pagsishare ng Word of God. Kaya ito'y paalala sa atin. Kasi kung sakaling dumating si Jesus o kaya abutan ka ng kamatayan, ang tanong diyan, nakakatiyak ka ba? Ikaw ba ay nasa plano o kalooban ng ating Panginoon? Palakpakan natin